Kasabay ng hidwaan at kontrobersya sa West Philippine Sea ay siya namang pagpapalakas at modernisasyon ng China sa kanilang militar. Ang China ay kasalukuyang gumagawa ng mga highly advanced na kagamitan, gaya na lang itong Yak-inspired robot. Ang militar ng China ay nakabuo ng isang Yak-inspired robot na tinatawag na Mechanical Yak. Idinisenyo ito para makagalaw sa mahihirap na mga daanan. Ang electric powered na robot na ito na mayroong 4 na paa ay kayang gumalaw sa iba't ibang direksyon, tumakbo at tumalon gamit ang 12 set na joint modules. Idinisenyo ito para sa mga mahihirap na daanan tulad ng hagdan, bangin, maputik na kalsada, niebe at mga disyerto. Kaya nitong magdala ng hanggang 350 pounds ng karga at umabot sa bilis na 6.2 miles per hour. Plano ng militar ng China na gamitin ang mechanical na yak para sa reconnaissance missions, pangangalap ng mga data at posibleng pagdadala ng supply tulad ng mga bala at pagkain. Nilagyan ito ng sensors para sa iba't ibang uri ng terrain. Ayon sa mga eksperto, maaari rin itong lagyan ng armas para sa armed reconnaissance, katulad ng mga aerial drones. Gayunpaman, may ilang ulat na nagsasabing maaring overhype ang kakayahan nito at posibleng may limitasyon pagdating sa mga sobrang magagaspang na mga lupain. Ang combat robot dogs ay mga robotic quadrupeds na dinisenyo para sa military at security operations. Nilagyan ng mga ito ng AI, advanced sensors at mga armas upang magsagawa ng surveillance at combat support. May kakayahan silang gumalaw sa iba't ibang uri ng terrain, kabilang ang putik, buhangin, niebe at kagubatan. Kaya epektibo ang mga ito sa iba't ibang misyon. Ang ilan sa mga combat robot dogs tulad ng mula sa China ay maaaring lagyan ng machine guns o grenade launchers para sa direktang labanan. Ginagamit din sila sa spy missions at electronic warfare, tulad ng pag-intercept ng komunikasyon ng kalaban. Dahil sa kanilang autonomous capabilities, kaya nilang gumalaw at gumawa ng desisyon na hindi nangangailangan ng direktang kontrol ng tao. Sa hinaharap, ang combat robot dogs ay maaaring maging standard equipment sa modernong digmaan. Ang China ay may mga advanced na EOD robots na ginagamit para sa pag-neutralize ng bomba. Ginagamit ang mga ito ng militar at pulisya upang mabawasan ang panganib sa mga sundalo at operatiba. May iba't ibang uri ng EOD robots depende sa laki at kakayahan nito. Kadalasan may mga robotic arm ang mga ito upang ligtas na mailipat o ma-detonate ang mga pampasabog. May camera at sensors ang mga EOD robots para sa mas detalyadong inspeksyon ng mga kahina-hinalang bagay. Ang ilan ay may kakayahang umakyat sa hagdan o gumalaw sa matatarik na lugar. Gumagamit ng remote control at AI technology ang mga operator upang patakbuhin ang robot mula sa ligtas na distansya. Patuloy na pinapaunlad ng China ang teknolohiyang ito upang gawing mas advanced at mas efficient ang kanilang EOD robots. Dahil dito, magiging mas ligtas at mas epektibo ang mga operasyon laban sa mga banta at mga pampasabog. Ang spherical robot sa China ay isang makabagong autonomous robot na may kakayahang gumalaw at gumulong nang walang suporta. Ginagamit ito ng pulisya at SWAT team sa China upang tumulong sa pagpapatrolya at paghuli ng mga suspect sa matataong lugar. Meron itong mga kamera at mga sensors na tumutulong sa pagkilala ng mga kahina-hinalang tao. Maaari nitong lagyan ng mga kagamitan tulad ng tear gas upang makatulong sa operasyon ng mga pulis. Ang teknolohiyang ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng China sa paggamit ng artificial intelligence para sa seguridad. Ang robot ay may bigat na 125 kilograms at kayang tumakbo ng hanggang 35 kilometers per hour. Ang disenyo nito ay ginawa ng College of Control Science and Engineering ng Zhejiang University upang solusyonan ang problema ng mga robot na may gulong at paa. Dahil sa bilog nitong hugis, nagiging mas epektibo ito sa paggalaw sa iba't ibang uri ng terrain. Patuloy na pinag-aaralan at pinagpapabuti ang teknolohiyang ito upang lalo pang mapahusay ang kakayahan nitong tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad.
Ang GR1 ay isang humanoid robot na idinisenyo para sa praktikal na aplikasyon na may mas flexible na struktura at advanced na motion control upang gayahin ang kilos ng isang tao. Binuo ito ng Fourier Intelligence, isang kumpanya na nakabase sa Shanghai, China. Ito ay may taas na 1.65 meters, may timbang na 55 kilograms. Ang joint module nito ay may kakayahang makaikot. Kaya din itong maglakad sa bilis na 5 kilometers per hour at magbuhat ng hanggang 50 kilograms. Gamit ang depth cameras at visual algorithms, kaya ng GR1 ang makita ang paligid nito, makilala ang mga bagay at tao, umiwas sa mga hadlang, at magbigay ng visual na gabay sa mga gawain. Meron din itong Emotion AI module para sa mga interaksyon sa mga tao. Ang mga kamay nito ay may 11 degrees of freedom. Kaya nitong humawak ng mga bagay at otomatikong kalkulahin ang tamang galaw gamit ang visual feedback. Inaasa ng Fourier na ang GR1 ay ibebenta para sa iba't ibang larangan, kabilang ang edukasyon, pangangailangan sa pangkalusugan, at pwede rin para sa digmaan. Ang PLAWG-9 ay isang unmanned aerial vehicle na ginagamit ng China para sa reconnaissance at surveillance missions. Dinisenyo ito upang mangolekta ng impormasyon, subaybayan ng mga target at magbigay ng real-time data sa militar. May kakayahan itong lumipad ng matagalan sa mataas na altitude. Kaya perpekto ito para sa strategic intelligence gathering. Nilagyan ito ng advanced sensors, electro-optical cameras at radar systems. Ang WZ-9 ay maaaring gamitin para sa target acquisition at fire control. Bagamat pangunahing ginagamit ito para sa reconnaissance, may mga ulat na maaaring ito rin ay iarmas ng air-to-ground missiles para sa combat operations. Itinuturing ang WZ-9 bilang isang seryosong banta sa mga sasakyang panghimpapawid ng Estados Unidos sa South China Sea dahil sa kakayahan itong subaybayan ng mga operasyon ng US military. Ang WZ-9 ay maaaring magkaroon ng mas malaking papel sa hinaharap na labanan at mapalakas ang kontrol ng China sa South China Sea. Ang militar ng China ay bumubuo ng isang invisibility cloak gamit ang metamaterials. Ang material na ito ay kayang manipulahin ng liwanag upang maging invisible ang isang bagay sa mata ng tao at infrared sensors. Ginagamit ito para sa military stealth operations, lalo na sa mga reconnaissance at espionage. Ayon sa mga ulat, kaya nitong itago ang mga sundalo, sasakyan at iba pang kagamitan sa radar at night vision devices. Isa sa mga pangunahing konsepto ng teknolohiyang ito ay ang pagbaluktot ng liwanag sa paligid ng isang bagay upang ito ay magmukhang bahagi ng kapaligiran. Ang ilang sundalo ay nasubukan na ito at ipinakita ang kakayahang maglaho mula sa iba't ibang anggulo. Pinaniniwala ang maaaring gamitin ito sa hinaharap para sa mga ground troops, armored vehicles at maging sa aerial warfare. Gayunpaman, may mga eksperto na nagsasabing hindi pa ito ganap na perpekto at maaaring may limitasyon sa aktwal na labanan. Kung ganap na ma-develop, ang invisibility cloak ng China ay maaaring magbigay ng malaking kalamangan sa modernong digmaan. Ang Blowfish A3 ay isang helicopter drone na ginawa ng kumpanyang Zheyan sa China para sa military at security operations. Isa itong unmanned aerial vehicle na may kakayahang magsagawa ng surveillance at precision strikes. Kaya nitong magdala ng baril, bomba, radar at jamming devices. Kaya ginagamit ito sa iba't ibang combat missions. Meron itong autonomous flight system at kayang lumipad at magsagawa ng misyon na may konting intervention mula sa operator. Kaya nitong lumipad sa bilis na 130 km per hour. Dahil sa maliit at magaan lamang ang disenyo ng drone na ito, maaaring gamitin ito ng People's Liberation Army upang bigyan ng mas advanced kakayahan ang kanilang mga unit. Sa mga military exercises, ipinakita na kayang maghulog ng mga guided bombs ang drone mula sa ere. Bukod sa combat, nagagamit din ito sa border patrol, counter-terrorism at reconnaissance missions. Ang Blowfish A3 ay bahagi ng modernong estratehiya ng China sa paggamit ng AI-powered drones para sa digmaan. Kaya ba anong masasabi nyo sa mga advanced na kagamitan ito ng China? Komento lamang opinion nyo sa ibaba.